Tumulong si Mia kay Attorney Nobles sa paglilinis. Nang matapos ay sabay na silang lumabas ng kusina at naabutan ang dalawang lalaki sa living room. "Tawagin mo na lang akong Ate Ivy," anitong nakangiti sa kanya. "Masyado yatang formal kapag attorney ang tinatawag mo." Napangiti naman ng malapad si Mia at tumango rito. Umupo sa pang-isahang sofa si Ivy at sa tabi naman niya ay si Jake sa mahabang sofa. Napapangiti si Mia sa pangungulit ni Leo kay Ivy. Tingin niya ay nililigawan ng lalaki ang ate ni Jake na palagi lang namang sinusingitan ito. Ang cute nilang tingnan. Bumaling siya kay Jake na naramdaman ang titig nito sa kanya. Napangiti siya. Pero ito, agad siya nakaramdam ng pag-alala. Nawala ang ngiti sa labi nito. "Mag-usap tayo." Tumayo ito at iniwan ang sala. Sinundan naman niya ito sa balcony. Sinundan lang sila ng tingin ni Ivy. "Jake?" Tawag niya na naroon na sila. Tumingin naman ito sa kanya. Mula sa magandang tanawin ay hinarap siya nito. Nagiinit na ang sulok ng mga mata niya sa nagbabadyang luha. Wala pa man itong sinasabi sa kanya. "Mia." Tumitig ito sa kanya at unti-unting nawawala ng emosyon ang mukha nito. "Itigil na natin ito. Kung ano man ang meron sa atin." Diretso nitong sabi sa kanya. "Ano?" Agad binalot ng sakit ang puso niya. "Ano bang sinasabi mo?" Nanginginig ang boses niya. Humakbang siya papalapit dito. "Jake, kanina lang. Akala ko okay tayo." "We're okay." Maras na napabuntong hininga naman ang lalaki. "Ayokong masaktan ka." Nanghihina ang boses nito at napayuko. Lalong nasaktan ang puso ni Mia para sa lalaki. Lumapit pa siya dito at hinawakan ang kamay nito. Nag-angat siya ng tingin at hinuli ang mga mata nito. "You don't want to hurt me? Pero ano yung sinasabi mo sa akin? Alam mo bang nasasaktan ako?" May hinanakit na wika niya. Umiling naman si Jake at halos marahas na nagpakawala ng hininga. Binawi din ito ang kamay na hawak niya. "Hindi mo naiintindihan, Mia. Kahit ako nasasaktan. At nagagalit. Ayokong masaktan kita dahil galit ako. Galit na galit ako sa mga nalaman ko." Napaatras naman si Mia sa pinaghalong sakit at galit na nakikita niya sa mga mata nito. Hindi siya sanay sa ganito ang lalaki. Ang Jake na kilala niya ay palangiti. Pero ngayon ay natatakot siyang hindi na muling makita ang ngiti nito. "Jake?" Umawang ang labi niya. Tumingin ito sa kanya at namumula ang mga mata. Sabay iwas ng tingin sa kanya. "Nakausap ko na si Leo. Siya ang maghahatid sa iyo." Wika nito at muli siyang tinalikuran. Tuluyang bumuhos ang mga luha ni Mia. Lumapit siya kay Jake at mahigpit itong niyakap mula sa likuran. "Huwag naman ganito, Jake." Umiiyak na wika niya rito. "Mahal na mahal kita." Marahas naman na napabuntong hininga si Jake. Pagkatapos ay maagap din siya nitong hinarap at niyakap pabalik. Hinalikan siya sa noo. "I'm sorry, baby. Naguguluhan lang talaga ako. Hindi ko na alam kung ano bang dapat maramdaman ko. Hindi ko alam na magagawa pala yun ni Dad. Siya ang daddy ko at mahal ko siya. Mahal ko sila ni Mami. Pero pagkatapos kong malaman ang lahat, hindi ko na alam." Nanghihinang bulong naman ito. Napaiyak naman si Mia sa nakikitang sakit dito. Humigpit pa ang yakap niya dito. "Mahal na mahal din kita, Mia. At natatakot ako masaktan kita dahil naguguluhan pa ako ngayon. Baka mawalan ako ng focus at mapabayaan kita. So please, stay away from me now." Nagmamakaawang wika naman ito. Hindi mapigilan ni Mia ang umiyak ng umiyak. Sobra siya nasasaktan para sa kanila ni Jake.
Bakit sa amin pa nangyari ito? Magsasalita na sana siya nang tawagin sila ni Ivy. Kumalas sa kanya si Jake at maagap naman siyang nagpunas ng luha. Bumalik sila sa sala at agad nalaki ang mga mata niya nang mabasa at marinig ang headline ng news. Lahat sila ay nakatutok sa ngayon ay bukas na TV sa sala. Inaakusan kaniyang kidnapping. Ani naman ni Leo at bumaling kay Jake bago sa kanya. Natigilan naman si Jake at kitang-kita niya na naglalapat ang mga ngipin nito sa galit. I'm sorry. Wika naman niya. Napabuntong hininga naman ang kapatid ni Jake at napailing-iling na lang. They're planning something. Ani naman ng lalaki. Naguguluhang tiningnan ito ni Mia. Leo, tawag ni Jake sa lalaki na mabilis namang ikinabaling nito. Lumapit siya kay Jake at mahigpit itong niyakap. Tumango siya rito at matapos kumalas, alam niyang kailangan na niyang umuwi at iyon din ang pakiusap sa kanya ni Jake kanina. I'm sorry. I will clear your name. Hindi ko maintindihan sila, Dad. Umiiling na wika niya. Nagtanguan naman ang dalawang lalaki at lumabas na si Leo para siguro ihanda ang sasakyan. I'm sorry. Hingi din niya ng paumanhin kay Ivy. Inilingan lang siya nito. Siguro nag-aalala lang ang mga magulang mo. Ang kapatid ko ang kasama mo. At ang alam nila, alam na nito ang totoo. Baka iniisip nilang sasaktan ka ni Anthony. Umiling-iling naman si Mia. Kapapasok lang muli ni Leo sa bahay para siguro tawagin siya at aalis na sila nang makarinig sila ng papalakas na sirena ng pulis. Kumunot naman ang noo ni Mia at natigilan din naman si Leo. What's that? Anang nababaghang boses na wika ni Ivy. Biglang napamura naman si Leo at agad hinawakan si Ivy at hinila palabas ng bahay. Kasunod sila ni Jake. Sabi ko na nga ba, may pinaplano sila. What are you talking about? Ani naman ni Ivy na hila ang lalaki sa kamay. Isipin mo, Ivy. Hindi sila makakapayag na maiskandalo ang pamilya nila. Kaya naman binuksan nito ang pintuan ng sasakyan. Bago nyo sila maatake, ay uunahan na nila kayo. Umawang naman ang labi ni Mia. Hindi siya makapaniwalang posibleng magawa yun ng pamilya niya. That will also mean na gagamitin siya. No. Nag-angat ng tingin sa kanya si Leo. I was once set up. Kaya pasensya na kung nakakapag-isip ako ng ganitong posibilidad. Wika naman ni Leo at mabilis na pinapasok ng sasakyan si Ivy. Let's go. Sumunod naman sila ni Jake. Hindi pa sila talagang nakakalayo ay naharang na sila ng mga pulis sa daan. Panay naman ang pagmumura ni Leo na siya nagmamaneho ng sasakyan. Ibigay mo sa akin ang baril mo, Leo. Biglang sabat naman ni Jake sa tabi niya sa likod. Anthony, what are you doing? Halos namumutla na wika ni Ivy sa shotgun seat. Ibinigay naman ni Leo ang baril nito kay Jake. Sinaway pa ito ni Ivy. Pagkatapos ay bigla siya nitong hinila papalabas ng sasakyan. Nanlalaki naman ang mga mata ni Mia. Nakatalikod siya kay Jake at nakatutok sa kanya ang hawak nitong baril nang humarap sila sa kapulisan. Jake? Nagagaralgal ang boses niya sa matinding takot. Naging mabilis ang pangyayari. Walang nagawa ang mga pulis. Nakatakas ang sasakyan nila. Sinubukan pa silang habulin. Pero mabilis naman si Leo hanggang sa nakalayo sila. Are you okay, Mia? Nag-aalalang tanong sa kanya ni Ivy mula sa passenger seat. Maran siyang tumango at bumaling naman kay Jake na nasa labas lang ng bintana ang tingin. Si Leo naman ay may tinatawagan sa telepono. Nagbaba ng tingin si Mia. Nararamdaman pa rin niya ang takot at sakit mula sa nangyari kanina. Hindi siya makapaniwalang nagawa siyang tutukan ng baril ni Jake. Hindi sila nakaputukan ng mga pulis dahil nasa loob siya ng sasakyan. Jake, tawag ni Leo sa katabi niya habang nagmamaneho ito. Lilipat kayo ng sasakyan mamaya. Kukunin kayo ng kaibigan ko. Ako na ang bahala sa ate mo. Dadalhin ko siya sa safe na lugar. What? No. Agad natutol ni Ivy sa sinabi naman ng lalaki. Hindi ko iiwan ang kapatid ko.
Hindi ko pababayaan ang kapatid mo. Please, magtiwala ka sa akin, Ivy. Natahimik naman si Ivy hanggang sa tumigil ang sinasakyan nila sa tabi ng tahimik na kalsada. Unang lumabas si Leo at sumunod naman sila. Sinalubong sila ng isang lalaking kaedad lang siguro ni Leo. Alex? Bati naman ni Leo sa lalaki. The man looks handsome and dangerous. Binati rin ito ni Leo at mukhang malapit na magkaibigan ang dalawa. Ivy, tipid ng nginitian naman ni Alex ang ate ni Jake. Sinagot mo na ba tong kaibigan ko? Bahagyang pinangunutan ng noo naman ni Ivy at tumingin sa kung saan-saan. Well, dadating din kami dyan. Simple lang nitong sinabi. Nanlalaki naman ang mga mata ni Leo. Agad lang itong pumurmal nang masamang binalingan ng tingin si Ivy. Tumawa naman si Alex. Tipid din na pangiti si Mia. Siguro nga ay hindi naman ito mahirap, pero alam niyang mabait ito. Alex, this is my brother, Jake. Pagpapakilala ni Ivy sa kanila, and Mia. Tipid silang tinanguan ni Alex. Thanks, narinig niya ang pagpapasalamat ni Leo sa lalaki nang papasok na siya sa sasakyan nito. Hindi pa niya agad sinarado ang pintuan ng kotse. Nakita niyang niyakap ni Jake ang kapatid nito. Hindi kalayuan si kanaroroonan niya, kaya narinig niya ang pag-uusap ng magkapatid. Hindi ko siya hahayaang masaktan. Wika naman ni Jake, habang yakap nito ang nakakatandang kapatid. Nagpaalam na sila sa isa't isa at sumunod nang pumasok ng sasakyan si Alex at si Jake. Sa likod siya at sa passenger seat naman ito. Mahaba din ang biyahe nila hanggang sa makarating sila sa isang baryo. Madaling araw na iyon. Unang lumabas ng sasakyan si Alex at sumunod naman sila ni Jake. Tinanggap naman sila ng dalawang mag-asawa. Pasensya na po sa abala, Lola. Lo, uwi ka naman ni Alex. Ano ka ba, Alex? Wala yun. Ano naman matandang babae, saka bumaling sa kanila. Ito nga po pala si Jake at si Mia. Magpapakilala naman ni Alex. Good morning po. Hindi pa halos malaman ni Mia kung paano babatiin ang mga ito. Gumiti naman sa kanya ang matandang babae. Magandang umaga rin sa iyo, Iha. Tawagin mo na lang akong Lola Lydia. At ito naman ang Lolo Manuel nyo. Ngumiti naman si Mia sa mag-asawa. Pinatuloy sila sa maliit na bahay ng mga ito. Nagpaalam din naman agad si Alex. Matapos silang ihatid doon at nagsabing babalik din kinabukasan. Nanatili si Mia sa maliit na sala habang nagpapasalamat si Jake sa lalaki. Hinatid ng mag-asawa si Alex sa labas at naiwan silang dalawa ni Jake doon. Nag-angat siya ng tingin sa lalaki ngunit nag-iwas lang ito ng tingin sa kanya. Nakabalik din agad ang mag-asawa at pinayuhan silang magpahinga na muna. Dalawa lamang ang maliliit na kwarto sa bahay na iyon. Pasensya na kayo, Iha. Maliit lang itong bahay namin. Wika naman ni Lola Lydia. Maagap naman itong inilingan ni Mia. Okay lang po, Lola. Salamat po sa inyo ni Lolo at pinatuloy niyo po kami rito. Ngumiti naman ang matanda at nagpaalam ng babalik sa pagtulog matapos silang pahiramin ng pamalit na damit. Sa sala na lang ako matutulog. Napakurap si Mia nang bigla siyang kibuoy ni Jake. Napatingin naman siya sa lalaki. Huwag na. Pigil niya nang maalala ang pahabang upuan na gawa sa kahoy sa labas. Sa tangkad ng lalaki ay hindi ito magkakasya doon. Kasya naman tayong dalawa dito sa kama. Mahina niyang dagdag. Ilang sandali pa ay tumango si Jake at tinungo na ang kabilang dulo ng kamang gawa sa kawayan. Natatabunan lang ito ng banig. Unti-unti na rin siya nahiga sa tabi nito. May maliit na distansya sa pagitan nila. Nagising si Jake sa tilaok ng mga manok sa labas. Bumungad sa kanya ang natutulog na ayos ni Mia sa kanyang tabi. Marahan siyang bumangon pagkatapos ay maingat na inayos ng higa si Mia doon. Iniingatan niyang huwag magising ito. Pagkatapos ay lumabas siya ng kwarto. Unti-unti nagmulat ng mga mata si Mia. Agad hinanap ng paningin niya si Jake na nasa tabi niya lang kagabi. Naaalarma siya nang makitang wala doon ang lalaki. Mabilis siyang bumangon at lumabas ng maliit na kwarto. Iha, gising ka na pala. Sinalubong siya ng ngiti ni Lola Lydia. Hindi naman siya makangiti pabalik sa matanda. Lola,
Si Jake po. Agad niyang tanong dito. Nasa likod. Sagot naman nito. Tumutulong sa Lolo Manuel mong pagsibak ng kahoy. Doon palang nakahinga na maluwag si Mia. Kumalma siya at nagsimulang tumulong na rin kay Lola Lydia na maghanda ng almusal. Ayos na ba sa'yo ang mainit na tsokolata, Mia? Tumango naman siya at ngumiti rito. Opo, salamat po Lola. Ngumiti lang ito at nagsali na pati ng kape sa mga tasa. Pumasok na rin si Lolo Manuel sa bahay gamit ang pintuan ng kusina. Kasunod din ito si Jake na pawisan at walang damit pang itaas. Matapos mag-agahan ay sinubukan niyang tumulong kay Lola Lydia sa mga isasampay raw nito sa likod bahay, kung saan naroon ang sampayan. Kanino niyo pa po nilabhan ang mga to? Natanong naman niya rito. Oo, doon sa may ilog sa ibaba, iha. Napatango-tango siya. Akala niya noong una lang naglalabas sa ilog ang mga tao. Teka saglit, paalam nito sa kanya. Kukunin ko lang ang mga pang-ipit na iwan ko pala sa loob. Tumango siya at sinundan ito ng tingin pagpasok sa bahay. Hindi pa niya naaalis ang tingin doon nang lumabas naman si Jake. Tuloy-tuloy itong lumapit sa kanya at nagsimulang magwala ang puso niya sa pinaghalong kaba at antisipasyon sa paglapit nito. Jake, hindi mo ba hihingin sa akin na ibalik na kita sa inyo? Agarang tanong nito sa kanya. Seryoso ito at hindi siya sanay. Namimiss na niya ang mga ngiti nito at ang paglalambing nito sa kanya. Ano? Hindi niya ito agad na intindihan. Kinidnap kita, Mia. At sa susunod, gagamitin kita para sa pamilya mo. Halos walang emosyong sinasabi nito. Umawang naman ang labi ni Mia at parang may kung anong tumutusok sa puso niya. Sa sandaling yun, pakiramdam niya, hindi ang lalaking mahal niya ang kaharap. Para itong ibang tao